Pagbati, ako si Jacqueline de la Cruz de Mailig, kabahagi ng Group 2 na tinalakay ang privacy and security, hacking and data breaches. Nakaraan, nalaman natin na ang privacy ay tumutukoy sa mga tao na nakakita ng ating data. Ang security naman ay tumutukoy sa kung paano pinoprotektahan ng ating data. Ang hacking naman ay tumutukoy sa kung paano nagkakaroon ng data breaches. Sa video na ito, malalaman natin ang pagsusuma ng aming report. Ang konklusyon ay mahahati sa tatlo. Una, ang data breaches ay isang universal na problema. Pangalawa, talamak sa Pilipinas. Pangatlo, isang human rights violation. Ang hacking and data breaches ay tinuturing na isang universal na problema dahil ang bawat individual na gumagamit nito kahit saan mang sulok ng mundo ay maaaring makaranas nito. Isa itong modern virus sapagkat kasing bilis ng pag-advance ng ating teknolohiya ang pagtalas ng kakayahan ng mga hackers. Kaya naman, importante ang kolaborasyon mula sa iba't ibang bansa upang maiwasan ang ganitong uri ng cyber attack. Tinatayang nasa 27% lamang ng mga kumpanya sa Pilipinas ang mayroong matibay na proteksyon laban sa hacking. Kaya naman talamak ang mga cases na ito sa ating bansa. Halimbawa na lamang ang Comelec issue ng Comelec bago pa man magkaroon ng botohan sa Pilipinas noong taong 2016. Kinuha ng mga hackers ang personal information ng 55 million voters at saka ito in-upload sa website na pinangalanan na wehaveyourdata.com na kalaunan ay naipasara sa tulong ng US. Napasok naman ng mga hackers ang point-of-sale system ng Wendy's noong 2017 sa pamamagitan ng leak ng login credentials ng kasosyong business nito. Kasabay naman ng Philippine Independence Day ang pag-atake ng mga kawatan sa UCPB. Tinatayang nasa 167 million pesos ang natangay ng mga kawatan na umatake noong holiday kung saan limitado lamang ang mga empleyado at sisinakto nila kung kailan ang sistema ng bangko ay ina-upgrade. Ang PhilHealth Medusa attack noong taong 2023 kung saan ang mga hackers ay inilak ang mga personal informations ng mga customer ng PhilHealth at saka sila nang hingi ng ransom na halagang $300,000. Bakit nga ba hindi handa ang Pilipinas sa anumang uri ng mga cyber attack? Ito ay dahil sa kawalan ng edukasyon ng karamihan tungkol sa cybersecurity. Ilagdag pa na halos ang mga ginagamit ng kumpanya ay mga lumang cybersecurity systems na madaling mapasok ng mga kawatan. Dumako naman tayo sa mga batas ng Pilipinas tungkol sa cybercrime. Ang RA 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012 that penalizes illegal access, data interference, identity theft, and cyber fraud. RA 10173 or the Data Privacy Act of 2012 that tackles unauthorized processing, intentional breach, and improper disposal. The RA 8792 or the Electronic Commerce Act of 2000 that penalizes hacking, cracking, and intro to viruses. RA 4200 or the Anti-Wiretapping Law that ensures the privacy of communication in where possessing, replaying, or sharing recordings obtained unlawfully. RA 11765 or the Financial Products and Services Consumer Protection Act of 2022 covers fraud involving electronic wallets, bank accounts, and electronic fund transfers. Ang hacking at data breaches ay maituturing na isang human rights violation sapagkat ang pagkawala ng sariling access sa ating sariling personal information ay isang delikadong sitwasyon kung saan maaaring gamitin at pagsamantalahan ng mga kawatan kagaya na lamang ng hacking at scamming na nakakasira sa ating reputasyon bilang individual at ito ay mayroong negatibong epekto sa atin kagaya na lamang sa emosyonal, psikolohikal at finansyal. Narito ang netiquette para sa responsableng individual na gumagamit ng teknolohiya. Una, siguraduhin na ang mga software at applications na ginagamit ay updated at tanggalin ang mga hindi na kailangan. Pangalawa, maging mapanuri sa mga emails na nare-receive sa mga hindi kilalang account. Pangatlo, huwag paniwalaan ang mga online advertisement. Pang-apat, tandaan na ang libre ay delikado. Panglima at pang-anim, laging tatandaan na huwag ipopost sa social media ang mga sensitibo at importanteng impormasyon. Pangwalo, laging isaisip na kung ano ang ipinupost natin online ay hindi na mabubura pa. Pang-siyam, mag-install ng anti-malware protection sa cellphone. Pang-sampu at ang pinakamahalaga, laging gumawa ng backup copies o ang pangalawang kopya ng mga importanteng data. Solusyon para sa mga organisasyon upang maiwasan ang cyber attack at cyber loss. Magpatupad ng security policies kagaya ng ilan lamang na mapagkakatiwalaan ang mabibigyan ng access sa mga importanteng data. Mahalaga rin ang mga training sessions para sa mga empleyado upang sila ay matuto sa kung paano ang gagawin kung sakali sila ay makaranas ng cyber attack. Mahalaga din na gumamit ang organisasyon ng endpoint protection and firewalls upang mabantayan ang network activity. Siguraduhin na ang software system ay laging up-to-date dahil ito ay nakakatulong sa pagprotekta ng ating sistema. Ang paggawa ng incident response plan dahil ang may plano ay laging ligtas. Solusyon para sa gobyerno. Una, ay dapat masigpitan ng gobyerno ang pagpapatupad ng cybersecurity regulations at kwalifikasyon para sa mga organisasyon dito sa ating bansa. Pangalawa, ay dapat maglaan ng budget ang gobyerno tungkol sa cybersecurity education ng sambayanan.
Pangatlo ay dapat bumuo ng National Incident Response Teams and Cyber Intelligence Units na tutugon kung sakali magkaroon ng cyber attack. Pang-apat, ang pakikiisa at kolaborasyon sa iba't iba pang mga bansa. Panglima, ngunit pinaka-importante ay ang pagsuporta ng gobyerno sa research and development and innovation ng cybersecurity technologies at pagpapatalas ng kakayahan ng mga mamamayan. Ang lahat ng aking binanggit ay makakatulong sa pagpapataas ng cybersecurity at pagbabawas ng cyber attack at cyber loss. Bilang pagtatapos ng ating talakayan, nais ko lamang mag-iwan ng isang kataga. Hindi lamang responsibilidad ng gobyerno ang cybersecurity dahil bilang mamamayan ay may kaya tayong gawin at simulan na natin ito ngayon din. Muli, ako si Jacqueline de la Cruz de Mailig ng Group 2 mula sa BSED Filipino 35. Maraming salamat sa pakikinig.